Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Cardano. Kung saan ay napareact daw po ang founder ni Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson dahil sa mayroon daw pong mga hackers ang sinubukang i-DDoS attack ang network ni Cardano. At nauwi po ito sa backfire or ibig pong sabihin ng backfire ay nabigo po ito. At ang nangyayari po rito ay imbis na sila po yung makapagnakaw ay sila po yung nawalan. Yan, sila po yung nawalan ng pondo. Kaya, ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, ay siya po ay natuwa. Ayan, natuwa po siya sapagkat ang network po ni Cardano ay matagumpay po niyang nilabanan or nagawa po niyang baliktarin yung DDoS attack na isinagawa ng mga hackers dito. Ayan, imbis na yung mga hackers ay makapagnakaw, ay sila po yung nawalan ng pondo. Tuwang-tuwa si Ginoong Charles Hoskinson. Yung ginagawa po ng mga hackers dito ay pinupuno po nila yung kada block ng multiple transaction para magdulot po ito ng pressure sa network ni Cardano. Kaya sa kada transaction po ay yung mga hacker ay gumagastos po sila ng 0.9 na ADA. At ngayon ay ang CEO po ng Anastasia Labs na si Philip Disaro ay kanya pong ibinahagi rito yung kanilang naging counter strategy sa DDoS attack ng mga hackers na ito. At sabi niya rito ay sa pamamagitan daw po ng pag-deregister, deregistering sa mga naka-stake credentials na ginamit ng mga attackers ay kahit sino ay pwede raw po nilang i-claim yung kanilang 400 na ADA. At ito yung naging dahilan para mapigilan yung DDoS attack. Kaya yan lamang po yung kanilang naging counter strategy dito. Kaya sa madaling salita ay yung mga attackers ay kailangan po nilang gumastos ng 400 na ADA tokens para ulitin yung kanilang pag-atake. Kaya kung pag-uulitin po nila ito ay magagastusan po sila. Patuloy po silang nagagastusan ng ADA tokens at hanggang sa maubusan po sila ng pondo. Kaya yan yung nangyari siguro. Siguro tumigil na sila nung naubos na yung kanilang pondo. Kaya ayan, nauwi po ito sa loss mula sa mga hackers dahil sa kanilang hindi bigong pag-DDoS attack sa network ni Cardano. Kaya ayan, yung mga hackers ay tumigil na po sa kanilang pag-atake nung nabasa nila yung warning ni Ginoong Disaro. Pero huli na ang lahat kasi yung kanilang pondo ay naubos na sa kanilang isinagawang pag-atake sa network ni Cardano. Kaya ayan, ngayon ay tuwang-tuwa si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, at naglabas po siya ng commentary na yan, isang masayang GIF. Ayan po yan, nakangiti. Ayan, ang funds na nakuha or na-drain mula sa mga hackers ay dinonate daw po nila sa open source smart contract project ng Anastasia Lab. Ayan, kung saan ay ito po yung kanilang kasalukuyang pinagtutuunan ngayon or sa kanilang development. Yung mga validators ay ayan, naging madali pa rin po sa kanila ang kanilang transactions at wala pong naging problema or wala pong idinulot or wala pong naidulot yung pag-atake ng mga hackers na ito na maski stress test man lang. Kaya ayan, yung presyo po ni Cardano naman ay umangat. Ayan, kasabay po ng naganap na DDoS dito kay Cardano. Ayan, ibig pong sabihin kasi syempre ipinakita po ni Cardano na matindi po ang kanyang security. At dahil dyan, marami pong napahanga ng mga investors sa kanyang
matinding security system. Kaya syempre, maraming mga investor na nagkaroon ng interest para mag-invest dito kay Cardano at maraming bumili dahil dyan. Ayan, humanga po sila sa security system ni Cardano. Kaya yan po sa tingin ko ang naging dahilan. Ayan, dahil po sa kaganapan na ito, yan po yung dahilan kung bakit umangat ang market price ni Cardano. Kaya yan, tindi po ng security ni Cardano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.